ang batang manunubos, atin ngayon dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan nawa ng iyong dakilang pag-ibig ang aming kalooban upang kami ay makabagtas sa dilim ng daigdig at makasapit sa liwanag sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag niyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit, ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa Kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong mga nasa sanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang tinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganitong atin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Sion. Aking ihahayag ang ipinag-uutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako naman ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat katakutang lubha. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Alleluia, 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 Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayoy tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Hordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tapos na ang bakasyon, simula na ulit ng normal at regular nating mga schedule para sa mga estudyante, para sa mga nagtatrabaho, at syempre,
para sa mga may bahay. Balik sa paglalaba, pagluluto, pamamalansya, pag-aasikaso ng buong sambayanan po ninyo. Kaya ngayon, para sa hudyat din, sabi nga po dito sa ating ebanghelyo, si Kristo ay, sabi, magmula noon, nagsimula na ulit siyang mangaral at puntahan ang iba't ibang lugar. O hindi natapos na dahil Pasko, bagong taon, pahinga, ay nagkonting pahinga, pero nandun pa rin yung okay na. Back to work. Diba? Para si Kristo, back to work. Kasi ito yung mission niya talaga na dapat niyang gawin. Ang mission niya ay mailigtas ang sangkatauhan. Ang mission niya ay magpagaling, mangaral, at talagang maipakilala ang paghahari ng Diyos. Ngayon po, kung si Kristo sa ating ebanghelyo ay nagsisimula na ulit kumilos, tayo naman, mga deboto ng Poong Nazareno, habang inihintay natin ang napakahalagang araw, ang January 9, kung saan gugunitain natin ang pagdating ng Poong Nazareno dito sa simbahan ng San Juan Bautista, muli tayong pinapaalalahanan ng ating misyon. Kaya nga diba, ang tema ng ating traslasyon, iba't ibang kaloob, isang debosyon, tungo sa isang misyon. Misyon natin, maipakilala ang Poong Nazareno sa mga taong higit na nangangailangan, katulad ng mga inaalihan ng demonyo, mga may sakit, mga naliligaw ng landas. Misyon ng bawat isa sa atin iyan. Hindi ka tinawag ng Nazareno para umupo lang dyan, kundi para kumilos matapos mong pakinggan kung ano ang sinasabi ng Poong Jesus Nazareno. Kaya po, sa kaalaman po ninyo, ang traslasyon, hindi na lamang dito sa Quiapo. Hindi lang Quiapo ang may misyon para mailapit ang Nazareno sa mga tao at ang mga tao'y makalapit sa Nazareno. Sa UAE, natapos yung kanilang traslasyon noong January 3 dahil iba yung kanilang schedule ng misa. Sa Davao, sa Tagum, sa Catarman, sa Bicol, sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, at Cagayan de Oro, at iba pang mga lugar na na tumutugon sa hamon ng misyon ng Poong Jesus Nazareno. Tayo dito sa Quiapo, higit sa lahat, ang may mas malaking responsibilidad. Dalhin ang Poong Nazareno sa tao upang ang tao'y maramdaman nilang hindi sila pinabayaan ng Diyos. Amen? Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo ngayon sa Ama na tumupad sa kanyang pangako nang isugo niya sa atin ang kanyang anak upang ihatid ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ang ating itutugon, Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang Santo Papa, mga obispo, at ang kaparian, naway maipahayag sa kanilang salita at gawa ang presensya ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magbigay ng liwanag sa mga taong nabubuhay sa dilim sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa mga ito. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Atin nawang tanggapin ang presensya ng Diyos sa ating piling sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagpapatawad sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos
naway patuloy na maramdaman sa buhay ng mga dukha. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, at sa lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ni kalugdahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob na handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming lumikha, Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong
kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.